Walang dapat ikatakot sa daan-daang Chinese vessel sa West Philippine Sea. Kayang-kayang palayasin lahat yan. Yan ang binigyan diin ng bagong Commodore ng Philippine Navy, Roy Vincent Natividad. Talagang lahat ng ina-appoint ni Pangulong Marcos walang katakot-takot makipaglaban sa gulo. Basta nasa tama ang Pilipinas, ipaglalaban ito. Dito binigyan diin na walang dapat ikabahala ang mga Pilipino. Basic lang raw na paalisin at itaboy ang ganyang karaming barko mula sa China. Simple lang, kung makikipagmatigasan ng China, bibigyan to ng isang warning shot. Pag ayaw umalis, pwede na tong pagbantaang bobombahin. At kung ano man ang mangyari sa buhay ng mga Chinese, hindi na dapat sisihin dito ang Pilipinas. Legal sa batas kung aatakihin ng Pilipinas ang mga Chinese. Dahil illegal at trespassing tong mangihimasok sa ating teritoryo. Lalo na't padating na rin ang bagong attack missile BrahMos ng Pilipinas. Masasampulan talaga ang mga Chinese. The massing of or the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes their operational tempo, that includes the weather in the area, that includes their projection in the West Philippine Sea. Nevertheless, the Philippine Navy and the armed forces will continue what we have been doing, supported by our constitutional mandate of ensuring our sovereignty is not violated, the territory is intact, and to continue looking after the welfare of the Filipino people. Kahit si AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay hindi natatakot palayasin ang lahat ng mga yan. Yes, kayang-kayang palayasin po ng AFP, pero hindi nila po kayang gawin sa loob ng isang buong araw. Kaya nababahala pa ng AFP sa minu-minutong naglalagi ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Pero gagawin lahat na makakaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy para protektahan ng bawat isla sa West Philippine Sea. The numbers kasi, as the Great Commodore said, they're consistent throughout the past years. So it's really not alarming in terms of the numbers, but what we are really concerned about is their actions towards our own troops. So we keep on repeating that, of course, we will always look out for the welfare of our troops and contested waters. Padating na nga sa Pilipinas ang bagong biling supersonic cruise missile mula sa India, ang BrahMos Supersonic Cruise Missile. Inaasahang ipapwesto nga ang naturang mga missile sa maopokadong isla sa West Philippine Sea. Panlalaban sa posibilidad na pananakop ng Chinese dito. Talagang grabe ang ginagawa ng pamahalaan, maprotektahan lang ang West Philippine Sea. Gera talaga kung gera. Ito po yung ating unang supersonic cruise missile, no? Okay. Yung BrahMos na binili natin sa India noong nakaraan po kasi January 2022 ay pumirma tayo ng isang 375 million deal or equivalent of 18.9 billion pesos for this supersonic cruise missile. And nag-anunsyo na po ang pamahalaan ng India na i-deliver na yung ground system of this supersonic missile in 10 days, meaning in the next few weeks, no? Darating na po ito. And then yung missile mismo sa Marso. So, ang ibig pong sabihin nito, papasok na tayo sa supersonic age. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8. Ano ibig sabihin nun? Mach 2.8? Ang Wow. ibig pong sabihin, almost thrice the speed of sound. Po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. So magkakaroon na po tayo ng 3 batteries ng cruise missiles na ito. And this is part of Horizon 2 of the AFP Modernization Program. Okay. Kung dati nga ay nabubuli lang tayo ng mga Chinese, ngayon nagdadalawang isip na sila. Talagang ang dedikasyon ni PBBM ay pagtanggol ang ating soberanya. Kayo, pabor ba kayo sa aksyon ni PBBM